Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa tuwing bumibisita ka sa mga aquarium, ano ang pinakagusto mong makita? Gusto mo ba ng mga cute at makukulay na isda? Mas matutuwa ka ba kapag nakakita ka ng mga dikya? Sa dami ng mga hayop na pwede mong makita sa Ocean Park, merong isang isda na pinaka-excited akong makita. Yan ay walang iba kundi ang pinakamabangis na maninila ng karagatan, ang pamilya ng mga pating. Dito sa Manila Ocean Park, pwede ka makakita ng leopard shark, white-tip sharks, at pwede mo ring makasayaw ang zebra shark. Yan ay kung malakas ang loob mo. Dito naman sa Okinawa Tsurami Aquarium, nakayanan ng mga Hapon na ilagay sa aquarium ang pinakamalaking uri ng pating. Yan ay ang whale shark. Pero sa lahat ng mga pating na pwede mong makita, may isang namumukod tangi na hindi mo makikita sa lahat ng aquarium. Ito ang pinakasikat at pinakakinatatakutang species ng pating, ang Great White Shark. Kahit ito ang pinakasikat at ang gustong makita ng mga tao, bakit walang aquarium sa mundo ang nag-aalaga nito? Hindi mo ba napansin na walang aquarium ang nag-aalaga ng Great White Shark? Masyado ba itong delikado para alagaan ng mga tao? Para malaman ang kasagutan, aalamin natin ang kasaysayan ng Great White Shark. Sino-sino ang sumubok na alagaan ng pating na ito? At makatarungan nga ba na ilagay sa aquarium ang pinakamalupit na hunter ng karagatan? Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat! Sa mga hindi nakakaalam, ang Great White Shark ang pinakamalaking predatory shark sa buong karagatan. Humahaba ito ng 20 feet at kayang tumimbang ng 1,000 kilo. Mas lalong sumikat ang lahi ng pating na ito dahil madalas itong kontrabida sa mga pelikula. Sa sobrang kasikatan ng Great White Shark, maraming tao ang gustong makakita nito ng malapitan. Maraming ocean park at oceanarium ang nagbalak na maglagay ng Great White Shark sa kanilang aquarium. Yun nga lang, wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Ang pinakaunang beses na may nagtangkang maglagay ng Great White Shark sa aquarium ay naganap sa SeaWorld San Diego noong 1955. Sinubukan nilang alagaan ang 1 taong gulang na white shark na may habang 4.6 feet. Sa kasamaang palad, namatay ang pating pagkalipas lang ng 24 oras. Pagkalipas ng 5 taon, ang Waikiki Aquarium sa Hawaii ay nag-alaga ng isang 13 feet na Great White Shark. Namatay rin ito pagkalipas naman ng 2 araw. Noong 1962, inalagaan sa Marineland, Florida ang 8 talampakang pating sa aquarium, ngunit hindi rin nagtagal ang buhay nito. Magpasa hanggang ngayon, wala pa ring ocean park at aquarium ang nagtagumpay sa pag-aalaga ng Great White Shark. Umabot na sa 30 piraso ng Great White Shark ang inalagaan ng mga scientist, ngunit lahat ng pating ay hindi tumagal ng 1 buwan at binawian din ng buhay. Ayon sa mga shark experts, maraming dahilan kung bakit hindi nabubuhay sa aquarium ang Great White Shark. Una, nangangailangan ito ng malawak na mapaglalanguyan. Ang mga Great White Sharks kasi ay migratory animals. Ibig sabihin, palagi itong naglalakbay. Minsan na nga itong namataang lumilibot mula South Africa hanggang Australia sa loob lang ng 4 na buwan. Palagi naglalakbay ang mga Great White Shark kaya hindi mo sila pwedeng ikulong sa maliit na aquarium. Maliban pa dyan, ang mga pating ay hindi pwedeng tumigil sa paglangoy. Nakahihinga lamang kasi ang mga Great White Sharks sa tuwing may pumapasok na tubig sa kanilang bunganga habang lumalangoy. Sinasagip ng kanilang hasang ang tubig para kuhanin ang oxygen na siyang dahilan kung bakit nakakahinga ang mga pating sa ilalim ng tubig. Kaya naman palagi mo itong makikitang lumalangoy dahil maaari silang mamatay sa pagkalunod kung hindi sila kikilos. Ito ang nangyari sa ibang pating kaya sila namatay kapag pumulupot at hindi makagalaw sa lambat. Ang pangalawang dahilan kung bakit hindi mo makikita ang Great White Shark sa aquarium ay dahil meron itong masamang epekto sa kanilang utak. Ayon sa mga shark expert, nadidepress o nalulungkot ang pating kapag inalis mo siya sa dagat at nilipat sa aquarium.
Sa sobrang lungkot, nawawalan na ito ng ganang lumangoy, kaya kailangan pa itong tulungan ng mga tao para muling lumangoy. Ang isa pang epekto ng kalungkutan ay nawawalan na ito ng ganang kumain. Kinakailangan ding subuan ang mga great white sharks para maingganyo itong kumain. Kapag wala ng ganang lumangoy at kumain ng pating, dito ito magsisimulang mamatay. Pangatlong dahilan kung bakit masama sa pating ang aquarium dahil hindi nila nakikita ang glass o yung salamin. Palagi nabubunggo ang nguso ng pating sa salamin kaya nagdudulot ito ng pasa at bukol. Bukod pa riyan, nagkakaroon ng maraming sugat ang pating kaya maaawa ka na lang sa kanila pag nakita mo. Bukod sa mahirap alagaan ang mga great white sharks, magastos rin ang pagpapanatili nito sa aquarium. Kaya kailanganin mo ng maraming pera para lang mabuhay sila. Dapat ay meron kang komplikadong makinarya sa panguhuli nito. Noong year 2009, gumawa ng hakbang ang Monterey Bay Aquarium sa California para ilipat ang 4 na talampakang great white shark. Importanteng mailagay ang pating sa truck na may dambuhalang tangke para hindi ma-stress ang pating. Pagdating sa destinasyon, marahang kinuha ang pating palabas ng tangke. Maraming tao ang kinakailangan sa buong proseso para siguraduhing ligtas ang pating. Nung handa na ang great white shark, sa kanila ito pinakawalan sa bago nitong aquarium. Magastos ang pag-aalaga ng great white shark dahil nangangailangan ito ng malawak na aquarium, maraming tauhan at komplikadong makinarya upang panatiliin itong buhay. Sa loob ng 55 days, matagumpay na nabuhay ang shark sa loob ng aquarium. Iyon nga lang, nakitaan nila ito ng simptomas ng stress gaya ng kawalan ng ganang kumain. Kung patatagalin nila ang pating sa aquarium, siguradong mamamatay lang din ito gaya na nangyari sa ibang pating. Kaya naman gumawa ng malaking desisyon ang mga namamahala sa Monterey Bay Aquarium na muling pakawalan sa dagat ang pating bago pa ito mamatay. Yun nga lang, pagkalipas lang ng 1 linggo mula nang binalik ito sa dagat, napag-alamang namatay din ang pating sa dalampasigan. Ayon sa tagapagsalita ng Monterey Bay Aquarium, gumastos sila ng $200,000 o mahigit 12 million pesos para lang sa great white shark na nabuhay lang ng 55 days. Napakalaking pera ang kakailanganin sa pag-aalaga ng great white shark, kaya naman pinanghihinaan ng loob ang mga investor na huwag gumastos sa mga pating na ito, lalo na't alam nila na madali itong mamatay sa aquarium. Dito naman sa bansang Australia, matagumpay ang mga scientists na panatiliing buhay ang great white shark sa loob ng 16 days. Ang 16 na araw ang isa sa pinakamatagal na kinayang mabuhay ng great white shark sa loob ng aquarium. Nangyari ito sa Manly Marineland Aquarium noong 1968. Yun nga lang, nagkaroon ng samot-saring problema. Palagi kasi nitong kinakain ng mga isda na kasama niya sa aquarium. Maski ang mga scuba diver na pumapasok sa aquarium upang maglinis ay kinakagat ng pating, kaya walang tao ang kayang makalapit sa pating na ito. Binalak nila itong ibalik sa dagat, ngunit nangangamba sila na baka atakihin nito ang mga tao sa beach dahil sanay na itong mangagat ng tao. Kinalaunan, nagdesisyon ng may-ari ng Manly Marineland Aquarium na tapusin ang buhay ng pating sa paraan ng 3 putok ng bala. Dito naman sa Japan, naganap ang pinakahuling beses na may muling sumubok na mag-alaga ng great white shark. Nangyari ito sa Okinawa Charumi Aquarium noong year 2016. Marami ang umasa na magiging matagumpay ang mga Hapon sa planong pag-aalaga ng pating. Sa kasamaang palad, pagkalipas lang ng 3 araw, namatay din ang pating. Mula 2004 hanggang 2011, wala ni isang bansa ang kinayang mag-alaga ng great white shark na tumagal ng 198 days. Lahat, puro namatay lang matapos ng ilang araw. Sa ngayon, ipinagbabawal na ang panguhuli ng great white shark para ilagay sa aquarium dahil sila ay mga endangered species.
Ang mga pating kasi na ito ay malapit ng maubos, kaya kailangang protektahan ng gobyerno ang mga nananatiling pating sa karagatan. Sigaw ng mga animal rights activist, tantanan at hayaan na lang ang mga pating na mamuhay sa likas nitong tirahan at huwag nang hulihin ang mga pating dahil kawawa naman. Kesa gumastos ng malaki sa pag-aalaga nito sa aquarium, mas dapat natin pagtuunan ng pansin ang pangangalaga ng karagatan para maging ligtas ang lahat ng hayop pati na ang mga pating. Dahil ang ganito kalakas at kahusay na isda ay hindi naman talaga nababagay sa aquarium at kundi mas bagay sila sa dagat. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay EJ. Hello rin kay Elvinia Jamaica. What's up kay Celestia Ann Potestadis. Shoutout kay Karen Joy de los Santos, Lyresh Arkisha, Larry Andre at Adrian Aragon, Ramier British Isles. At subscribe kayo sa YouTube channel na Naturalista PH. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!